Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalayan na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nauhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nagbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nauhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon.
Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Naniniwala po ako na ang Diyos natin ay Diyos ng maraming pagkakataon. Yung chances, no? Binibigyan tayo ng napakaraming
chances o pagkakataon. Diba? Sabi nga, do you believe in second chances o third, fourth, fifth? Lahat, marami, no? At yun ay talagang dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. At naniniwala din ako na walang tao na nilikha ang Diyos na walang silbi. Mayroong dahilan ng Diyos kung bakit tayo binuhay o nabuhay. Mayroong dahilan ng Diyos kung bakit tayo nilikha. Kaya ngayon yung dapat nating ma-discover. Kasi merong misyon ang bawat isa sa atin. At kapag hindi natin ginagawa ang misyon na yan, doon tayo nagkakaroon ng kakulangan sa pagkatao natin, yung nabubuhay ba? Kasi kung wala tayong misyon at hindi natin ginagawa yung misyon natin, nawawalan tayo ng sense of purpose. Yung purpose mo dito kung bakit ka naririto. Ang makikita mo lang, paghihirap. Ang makikita mo lang ay yung isang buhay na hindi naman yan ang gusto ng Diyos sa iyo. Balikan po natin yung mga mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Nung Lunes, pinaalalahanan tayo na tungkol sa misyon na ito. Iba-iba man tayo. Ako, pare, teacher, magulang, empleyado, boss. May misyon yan. Ano man ang profesyon, ano man ang katayuan mo sa buhay, kahit pa vendor, kahit pa nagtitinda lang, meron niyang misyon. Kaya nga, noong Lunes, ang sabi po ng Poong Nazareno, humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Meron tayong tinanggap na misyon. O pwedeng, nung maliit tayo, yung mga magulang, ang misyon nyo, turuan ng mga anak habang lumalaki at pag malaki na, ngayon na tayo'y malalaki na, maging malinaw sana kung ano ang misyon natin sa buhay. Nung Martes, ang sabi po sa mga kumikilos, sa mga nabigyan ng responsibilidad, mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Nung Miyerkules, ang sabi ni Kristo sa lahat, kayo man dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Di ba yung meron tayong attitude kasi yung procrastination, no? Yung mamaya na lang, hindi pa naman ako mamamatay, no? Hindi pa naman matatapos ang mundo, hindi pa naman magugunaw ang mundo, saka na yan. Pero ang paalala, hindi natin alam ang oras o ang araw. Nung Huwebes, kaya't ang sabi ni Kristo, naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana napagniningas na yan. Yung apoy, yung apoy na nagtutulak sa atin para kumilos. Yung magpupush sa iyo. Yung mag-i-inspire sa iyo. Kaya nga, di ba, sabi ko, sa tuwing tinitingnan natin ang imahe ng Poong Nazareno, mayroon itong mensahe na nag-i-inspire sa iyo para bumangon, magpatuloy. Iyan yung, kaya tayo nandito, kaya tayo tumitingin sa imahe ng Nazareno. Hindi para lang humingi, kundi para ma-inspire tayo na anuman ang hirap na pinagdaraanan mo, babangon at babangon ka kasama ang Diyos. Yun yung apoy na sinasabi ni Kristo. Nag-i-inspire. Hindi lang basta nag-i-influence, kundi nag-i-inspire sa iyo, gumawa ng mabuti, maging mabuting tao. At kahapon,
ang sabi po ni Kristo, kasi bagaman God of so many chances, limitado ang buhay natin dito sa mundo. Kaya sabi niya, kapag sinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka na sa nagsakdal sa iyo habang may panahon pa. Habang may panahon. Literal na sasabihin natin, baka bukas patay ka na, patay na yung tao, nakaaway mo, hindi na kayo nagkaayos. Mabigat yun. Habang may panahon pa, makipag-ayos na. At ngayon po, sa pagpapatuloy o sa pagtatapos po ng linggong ito, muli pinapaalalahanan tayo ni Jesus. May misyon tayo na dapat gawin. Dapat gampanan. Yung tinatawag nating role, magulang ka, kaibigan ka, politician ka, pari ka, security guard, lay minister, lahat tayo may role na ginagampanan. Maliit na role o napakalaking role, ang mahalaga, ginagampanan natin ito ng buong katapatan. Dahil kung hindi, wala. Baka, di ba nung sabi po dito, sabi nung may-ari ng ubasan, nakakasikip lang yan. Di ba Yung inuupuan nyo, baka sayang niya, ibigay na lang natin sa iba. Kasi upo ka ng upo dyan, simba ka ng simba dyan, misa ako ng misa dito, ibigay na lang natin sa iba. Kasi yung purpose, hindi lang basta uupo, magmimisa, yung fruit, yung bunga ng aking pagmimisa, ng inyong pagsisimba, gustong makita ng Diyos. Well, maganda pag nilayan. Ngayon ba, sa edad ba natin ito, marami sa atin dito, mga may edad na, dahil bawal pang lumabas yung mga bata. Pero kamusta ba? Kung sakasakali, kukunin ka na ng Diyos ngayon, handa na ba? Lagi tayong hindi tayo handa kasi wala tayong bunga. Sabi nga, maganda po yun laging tingnan, Sinabi ng tagapag-alaga, Pero ano nangyayari? May bunga ba? Yan. Baka isang araw sabihin, wala talaga Hindi lang 3 taon 10 taon na walang bunga Putulin na natin. Nakakasikip lang yan. Pero napakabait ng Diyos. Kasi ang sabi ng Pong Nazareno, wag muna. Diba? Yan lagi ang tagapagtanggol natin Sabi ng Pong Nazareno, wag muna. Susubukan ko ulit. Lalagyan ko ng pataba, aalagaan ko, susubukan ko ulit. Kaya hindi nauubusan ng pag-asa, hindi nawawalan ng pag-asa ang Diyos, ang Poong Nazareno, na isang araw talagang marirealize natin na may mga mali tayong ginagawa na dapat nating itama. May mga kasalanan tayong nagagawa na dapat nating ihingi ng tawad. Sabi niya, wag muna, tingnan natin. Baka sa 1 taon, kung hindi pa talaga, putulin na natin. Kasi, total, sabi naman, di ba, Sabi ng population control, overpopulated na tayo, di ba, Pero, ulitin ko, sa tuwing titingin ka sa Poong Nazareno, isipin mo lagi, ipinaglalaban ka niyan. Ipinagtatanggol ka niyan. Alam niya, Sabi nga sa sulat, sa karanasan ni San Pablo, di ba, sa sulat niya sa mga taga-Roma, yung experience ba na ayaw mo naman gawin, pero
nagagawa mo. At mabigat sa iyo yun, mabigat sa atin yun. Yung mga hindi dapat ginagawa, ang nagagawa mo. Pero ayaw mo naman talaga nun. At yun yung nakikita ni Jesus, na may pag-asa ang bawat isa sa atin. Kaya nga, ma-appreciate sana natin yung pagkakataon, panibagong pagkakataon, panibagong araw, panibagong simula, ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi ka sayang. Hindi ka nakakasikip lang dito para sa poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ay mapagtiis at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabago at pagbabalik loob. Ang ating pong itutugon, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway humikayat sa atin sa mas maalab na debosyon kay Kristo. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga komunidad, naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin at pagbabalik loob, at harapin ang luklukan ng paghahatol ng Diyos ng may katapatan ng puso at kababaan ng kalooban. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga taong may pusong hungkag at nanlalamig, naway mapag-alab natin. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga yumao, naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, ganon din ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito po, ang alak at tinapay dala sa altar mo, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob.
Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo.
para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman na amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.